So, ito yung mga life messages. Co-create, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, guys, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Meron kang bahagi. You have your part sa creation ng iyong reality. The universe always leads to you. Kung ano yung ina-affirm mo, kung ano yung paulit-ulit mong iniisip, the universe will deliver to you your desires. Ang trabaho mo ay mag-persist. Ang trabaho mo ay i-declare kung ano yung gusto mo. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Oracle of the Month. Ito yung ating oracle reading para ngayong November para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks, guys. Ito yung para sa spiritual message nyo. Ito naman yung para sa life messages. And then, ito naman yung para sa love life, guys. Combination ng positive and negative energy. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Pwedeng mag-resonate yung lahat. Pwede mag-resonate yung isa. So, kung ano yung naka-resonate sa inyo, guys, take that message. Unahin natin tong spiritual message for you, Pisces. Tingnan natin yung mensahe para sa inyo. My faith ay close up natin, guys. Medyo maliit, hindi ko mabasa. Pasensya na, bulag. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love, mga kapiksi. So, if you have this faith and trust sa universe, mga kapiksi, pwedeng mabaliktad yung inyong mga sitwasyon sa buhay basta meron kayong paniniwala at pagtitiwala, mga kapiksi. So, yung mga trauma nyo, whatever the circumstances may be, kasi yung mga nakikita natin sa ating present na situation or present na circumstance, yan ay bunga pa, guys, ng ating mga past dominant thoughts, past beliefs, past stories, old beliefs, old patterns, mga kapiksi. And if negative yan, negative yung mga circumstances, ibig sabihin, yun yung dominant thoughts na ating iniisip. And syempre, kapag may mga negative circumstances tayo, nandiyan yung mga negative emotions like trauma, conflict, fears, doubts, diba? Lahat na ng pwedeng i-describe, no? Lahat na ng words na pwedeng gamitin pang describe ng mga negative system or negative circumstance, okay? But if you have this faith, no, kung meron kayong paniniwala and pananampalataya that you can be, do, and have anything that you want, lahat ng sitwasyon nyo, pwedeng yung baligtarin, mga kapiksi, okay? Yung trauma nyo, pwede siyang ma-convert into healing. Yung inyong mga conflict, pwede siyang ma-convert into growth, and yung mga fears and love, pwede siyang ma-convert into love, no? Yung mga fears and doubts into love, mga kapiksi. So, kailangan nyo lang i-flip yung switch, guys. Pag sinabi kong flip yung switch, parang on-off lang, diba? Sa ilaw, pag bubuksan nyo yung ilaw, may on-off, ganyan. Pag on, positive. Pag off, negative, guys. So, kapag negative yung sitwasyon nyo, ibig sabihin naka-off yung switch nyo, kailangan nyo lang i-on yung switch. Kailangan nyo lang magpaka-on, magpaka-positive, mga kapiksing, kahit na baliktad yung nakikita nyo or kahit na wala kayong nakikita. Okay? And that's where faith comes in, no? Kasi you're doing the work, nagtitiwala kayo, you're doing the work na, and if you persist, eventually yung 3D nyo magpapalit din ng panibagong reality. So, that's why malaki yung role ng faith and pananampalataya, because when I say you do the work, mga kapiksi, hindi siya work sa 3D physical reality, kundi sa pag-iisip nyo, no? Prayers, affirmations, and positive mindset. Yan yung kailangan yung i-work on, guys. And prayers and affirmations, ibig sabihin, you pray to the divine, you send out your affirmations, yung mga nais nyong mangyari, okay? And you continuously affirm, you continuously pray, you continuously affirm, okay? Until it hardens into a fact in your subconscious mind and ma-push out siya sa inyong 3D, sa inyong physical reality. So, habang wala kayong nakikita, it doesn't mean it's not working, no? It only means na
mas hindi pa siya napupush out sa 3D nyo, pero natatanim na siya sa inyong subconscious mind. And kapag nag-harden na siya into a fact, pag naging fact siya, mga kapiksi, it becomes a belief, no? Belief, paniniwala. And your beliefs are being pushed out in your reality. Okay? So, pag pinapaniwalaan mong malas ka, sa 3D mo, malas ka. Pag naniniwala kang swerte ka, sa 3D mo, swerte ka. Okay? That's how your life is being reflected back to you, mga kapiksi. So, again, kailangan mo ng pananampalataya and pagtitiwala na even if wala ka pang nakikitang resulta sa 3D mo, you persist, magtiyaga, mag-pray, mag-affirm, okay? And mag-antay. Yun yung pag-aantay kasi nandoon pumapasok yung wavering, yung trigger, ganyan, naiinep. So, babalik na naman sa pagkanega, di ba? So, sayang naman. Alright? So, persist, guys, and have faith until you see evidence of changes in your reality. Comment down below, guys, if naintindihan nyo. And, dito naman, tingnan naman natin yung mga live messages para sa inyo, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news, may sale tayo, guys, until October 31. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, guys, until October 31. So mag-avail na kayo habang may sale tayo. So, ito yung mga life messages. Co-create, mga kapiksi. Ibig sabihin nito, guys, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay? Meron kang bahagi. You have your part sa creation ng iyong reality. The universe always leads to you. Kung ano yung ina-affirm mo, kung ano yung paulit-ulit mong iniisip, the universe will deliver to you your desires. Ang trabaho mo ay mag-persist. Ang trabaho mo ay i-declare kung ano yung gusto mo. And you have to persist on that desire until you see evidences in your reality. So, gusto kong maging mayaman, kapiksi. So, gusto mo maging mayaman kasi mahirap ka, di ba? Hindi mo naman gugustuhin maging mayaman kung mayaman ka na, di ba? So, gugustuhin mo maging mayaman kasi mahirap ka o kaya kinakapos ka. So, paano mangyayari yon? Your work is to pray, of course. Pray and affirm your hard work in 3D, and of course positive mindset. Yung positibong mental diet, ginagawa yan with affirmation. So all day, every day, you always tell yourself, mayaman ako, 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 mayaman ako. Okay? Kahit hindi totoo, it doesn't matter, mga kapiksi, because if you say those things over and over again, it will harden into a fact, and if your subconscious mind believes it, it will be pushed out in your reality. Okay? So that's your part sa creation ng reality na gusto mo. It doesn't matter kung hindi totoo, kasi kaya mo nga siya ginugusto kasi hindi mo siya nakukuha pa ngayon, di ba? So, but you have to persist in the assumption of your desire para ma-push out siya sa iyong 3D. So, that's your part. Ang trabaho mo is 1, i-declare kung ano yung gusto mo. 2, mag-persist hanggang sa makita mo kung ano yung gusto mo. Alright? So, comment down below, guys, if naintindihan nyo. Sabihin nyo, naintindihan ko po, kapiksi, mayaman ako, mayaman ako, mayaman ako. Okay? Or kung ano man yung desire nyo. Okay? Sometimes, hindi naman yung kayamanan yung gusto ng ibang tao. Gusto lang nila
peaceful, masagana, ganyan. So, whatever, mga kapiksi. And then, be confident, no? Be confident, mga kapiksi, that you can be, do, and have anything that you want. The power lies within you. Ikaw yung may kakayahan na magbago ng pamumuhay mo. But you have to change within yourself para ma-push out siya outside yourself. Okay? So, comment down below, guys, if naintindihan nyo. Okay? And then, yung last message natin, para sa love life naman, ito, guys. Tingnan natin yung message naman sa'yo ng person mo. Habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, guys. Pwedeng money or career. Pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietaro@gmail.com. So, ito yung mga mensahe sa inyo na gustong sabihin sa inyo ng iyong partner o specific person. I wish I could take back my words. I'm starting to understand our connection. So, obviously, guys, itong person mo, pwedeng meron siyang nakapagsalita siya ng hindi maganda sa'yo. Meron siyang nasabing pinagsisihan niya. Pwedeng nasaktan ka niya or pwedeng nag-assume lang siya na baka nasaktan ka niya. Pero, nare-realize niya na, no? Nare-realize niya na yung connection mo, nare-realize niya na mali siya, nare-realize niya yung importance mo sa kanya, nare-realize niya yung totoo mong halaga sa kanya, yung totoo mong value, nare-realize niya na hindi niya kaya. Na hindi niya kaya na masira kayo or mawala kayo, ganyan. So, ito parang nagkakaroon siya ng realization of truth. Kasi, for some of them, maaring nandun sila sa in denial stage, dinedeny nila, ganyan sa sarili nila, hindi nila inaamin. Sometimes, ganun, no? Lalo na kung ang relationship nyo is yung mga no label, MU, ganyan, mag-un. Old school na joke, no? Mag-un. Okay, naman yung mga no label, yes. Sa panahon ngayon, no label. Pero nung panahon namin, mag-un. Okay? Okay, a friend zone. Yeah, mga Gen Z. Friend zone. Ganyan, no? Yeah, kung ganyan yung status nyo. So, naiintindihan niya na. And parang gusto niyang kumambyo, no? Lalo na kung sinabi niya, nireject ka niya, baka nireject ka niya, sinabi niyang ayaw niya or hindi, ganyan. Pero, yeah, bumabalik na yun sa kanya and parang gusto niya nang bumawi. Gusto nang kumambyo nitong person mo and gusto niyang sabihin yung kanyang totoong nararamdaman. Or kung kayo naman ay in a relationship na ganyan, parang this is also a way of saying sorry indirectly. Parang indirectly gusto niya mag-sorry pero hindi niya masabi yung salitang sorry. Pero ito yung isang pamamaraan na parang nagsusorry na rin siya sa'yo. Alright? Okay. So, comment down below, Pisces, kung saang message ka nakaresonate. Dito ba sa spiritual, dito ba sa life, or dito ba sa love life? Comment down below, guys. And ito yung ating 2024 kapalaran. Mga kapiksi, kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.